So hello, short video lang muna tayo or baka tumagal to. So sasagutin ko lang, ang dami kasi nagtatanong na anong scooter ba dapat bibilin ko, anong build ba, anong parts, anong klase. So ito sasagutin ko na. Kanya-kanya tayong trip eh. So depende rin sa trip ng tao or depende sa preference ng tao kung ano ang gusto nila. So ito may tatlong demo tayo, tatlong scooter. Ayan, simulan muna natin sa makina. Ang makina natin ay may dalawang klase. Meron tayong 2-stroke at 4-stroke. Wala lang ako sample ng 4-stroke, pero in short, ang 2-stroke natin ay more on power. Pero yun nga lang, ang disadvantage niya ay maingay siya. Kabaliktaran naman siya ng 4-stroke, less power pero tahimik. And fuel efficient ang 4-stroke. Kung gusto mo mga chill ride lang, city drive, ayan, mga tamang takbong pogi lang, takbong 20, 4-stroke is for you. Pero kung habol mo ay power, gusto mo ng mga mabibilis, 2-stroke. Ayan, so ito sample ng 2-stroke. Ito ay 63cc engine. May iba-iba tayong klaseng engine. Meron tayong 63, meron 49, may 46, meron US brand. Ayan, so ito naman ay 63cc. Isa rin pala sa maganda sa 2-stroke ay na-upgrade siya. Katulad itong 63cc, ang coil niya at saka yung flywheel niya napapalitan ng no limit. So mas matulin siya, mas mataas ang RPM, unlike pag stock siya. Yung carburetor ng 2-stroke napapalitan siya. Ito stock carb, nasa 15mm lang. Pwede kang bumili nung nasa 16 ata yun, 19 tsaka 22. Ayan, namomodify siya. Napoport din siya. May nagpoport tayo ng 2-stroke engine, si Ek, and meron pang iba pa. Pero ayun, kung gusto mong kargahan yung makina mo, gusto mo mas matulin pa, ayun, kay Ek. So ito naman tulad ng sa akin ay 2-stroke din, pero 46cc lang. Ang pinagkaiba lang nila yung sa akin kasi kaya na hanggang mataas na RPM, let's say 18,000 ata. Tapos yung sa kanila hanggang 12,000, ewan kung hindi ako nagkakamali. Pero ang kagandahan ng makina ko, mas matulin siya sa dulo. Yun nga lang, mas mahal ang presyo. Kung ang presyo ng brand new nila 8,000, ito ay nasa 25,000 na ngayon. So yun, sa usapang ano naman tayo, sa gulong naman tayo, gulong ito. Meron tayong iba't ibang klaseng gulong. Meron tayong tinatawag na slick tires, meron naman on-road, kung di ako nagkakamali, on-road tawag dito. Meron din namang off-road. Ito naman ay all-terrain ang alam ko. CST ang brand niya, yung tinatawag na donut tire, ayan. So meron din akong clever tire na on-road, at meron akong slick tires, ayan. Wala siyang pang racing siya. Ayan. So may iba-iba rin tayong sizes ng gulong. Ang size nung sa amin ay 6.5. Ito naman sample dito ay size 4. So depende sa trip nyo kung anong gusto nyo, size 4 ba or size 6. Tapos ayun nga, dito rin sa gulong na size 4, may iba-iba tayong klaseng gulong. May off-road, wala lang ako sample. Ito on-road, Kenda. Maganda tong brand na to, durable siya at pang matagal. Tapos naman, ang kagandahan din sa mags nito, may iba-iba tayong klaseng mags ha. Sa size 4 pala, isang klaseng mags lang. Yun yung nabibiyak siya. Pero may iba-ibang brand din yan. Merong Evo, merong GoPed, Zero Error, meron din naman China. Pero yun nga, ang advantage nito is pag naputasan ka is babaklasin mo lang yung tornilyo. Kung nakikita yung tornilyo, tatlo yan. Tapos nabibiyak yung mags niya sa gitna. So pwede mong tanggalin yung interior niya at i-patch mo na lang, tapos ibabalik mo lang din siya. Unlike sa akin, isang buo siya, hindi mo siya mababaklas. Kailangan mo ng pang motor, pang vulcanize. Ayan. So ito kasi tubeless to. So yung sa kanya hindi siya pwede pang tubeless. Ito sa akin pwede pang tubeless. Naka-seal yan. Yun nga lang, pag nabutasan ako, mahirap. Kailangan ko sa vulcanizing, kasi kailangan ng compressed air para ma-inflate ang tubeless, kung alam nyo kung paano siya nagana. So ayun din, so kailangan may sealant kapag naputasan para wala nang abala. So yun lang yung sa gulong natin. Meron din tayo yung size 6.5 din na Evo, na parang ganun din siya pero nabibiyak yung gitna niya. So pag nabutasan ka at may interior ka, ipapatch mo lang siya at babalik mo lang din, parang size 4. Pero ito wala to interior, tubeless siya. Ayan. So nasa preference nyo, anong bet nyo. Gusto nyo ba ng maliit lang na mags or malaking mags? Depende kung ano gusto nyo, on-road ba, off-road or slick. Ayan.
Tapos meron din naman tayong pagdating naman sa may pole, tulad ng akin single pole lang. Meron din naman tao na preferred nila ay dual pole tulad nito. Ayan, kanya-kanya lang tayo ng trip. Ganun din sa deck. Ayan, magkakaiba kaming deck. Ayun talaga stock na ng scooter na yun. Tapos yung sa akin, yan custom. Tapos ito sa kanya ay galing sa stock din. Pero yun nga, piniturahan na lang, nilagyan ng mga sticker. Ayan, sa handlebar din, may ibang klase tayo. Ayan. Bago to din. Ay, hindi ko kilala eh. Napadaan lang ako dito eh. Ayan. So balik tayo doon. Yan, manibela ko. Ayan. Tsaka sa kanya. Ito pang mountain bike ata to eh. Tapos ayun, speaking of ano naman tayo, sa frame naman tayo. May mga frame na stock lang, galing sa stock na minimodify lang nila. Ayun, galing sa stock lang din yun. Meron din naman na fully custom. Ayan, fully custom. Sa kanya ay nakabuild na rin. Yan ay Evo kung tawagin. Yan na rin ang deck nya. Tapos kung magpapa-custom pala kayo, ang trip ko lang kasi ay Y-frame. Ito Y-frame kung tatawagin. Tsaka fork, Y-fork. Pero meron na bibili nito kung gusto nyo pa-custom na may shocks. Meron kasi mga tao gusto nila full suspension kasi ayaw nilang matagtag. Tulad nung nandun kay JM. Kung may picture ako, baka ipaskill ko na lang dito. Ayan. So speaking of full suspension, ito pala isa sa example ng stand-up scooter na full suspension, front and rear. Gawa ni Bryce Cosell, isa sa mga kilalang builders ng stand-up scooter at nagbo-modify ng engine. Ayan. So itong sa akin, siguro gusto kasi sa forma niya, itsura niya, kaya ayaw ko nung may shocks. Meron din naman iba, ito tulad neto, yung sa Evo, may shock siya. So hindi masyado matagtag sa harap. Ayan, ano pa ba? Pagdating naman sa may gas tank, ayan. Actually, itong gas tank niya is stuck siya dito. Dito dapat siya sa may ilalim. Pero yun nga, minodify niya, nilagay niya sa gilid. Meron din naman tao na gusto na, ayun na, tulad ng sa akin na 2 liters para matagal maubusan. Meron din naman side gas tank na nabibili, tulad nito. Ayan, lalagyan lang siya ng bracket. Ayan. So kung tatanungin nyo kung ano bang magandang bilhin, nasa sa inyo, wala sa akin ang sagot. Kung gusto nyo naka Y-frame ba, or gusto nyo naka setup na Evo, sa makina naman gusto nyo 2-stroke or 4-stroke, ayun nga, depende kung saan nyo siya gagamitin. Kung gusto nyo ba mabilis, gusto nyo malakas yung takbo nya, 2-stroke. Kung gusto nyo, wala lang, pamalengke lang, chill ride lang, 4-stroke ang para sa inyo. Tapos ito pala example. Ang carb niya is external na, modified na, or napalitan na kung tawagin. Unlike dun sa kanina, stock lang siya. Ito talaga ang pinaka stock niya. Yun lang kagandahan sa 2-stroke na mo-modify mo siya, napapalitan mo siya ng mga parts. Ayan. Tsaka balik tayo sa makina. Kung tatanungin nyo ang maintenance ng 2-stroke ay nasa gas lang. Maglalagay lang kayo ng tuti. Yung iba kasi ginagawa nila 1 litro 50 ml na tuti, pero depende pa rin sa tuti na gagamitin nyo. Meron kasi ibang tuti na 32 ml lang nilalagay, tsaka 25. Pero kadalasan yung mga common na tuti natin, yung mga habol, yung mga shell, 50 ml. Yun na yung pinaka basic maintenance nung 2-stroke. Sa 4-stroke naman, hindi ako sure kasi hindi pa ako nakagamit ng 4-stroke. Ang sabi nila weekly daw chine-change oil, or depende sa paggamit, kapag maitim na daw or ewan. Ayan naman. So baka may magtanong din sa inyo, bakit yung sa amin may pipe, bakit sa kanya wala? May ibang tao na gusto naka-stock pipe lang. Ito kasi mas tahimik siya. Ayun nga lang, less power. So kung gusto mo palagyan ng power ang iyong 2-stroke, di ba sabi ko nga kanina, may power na ang 2-stroke. Kung gusto mo palagyan ng power ang 2-stroke, lagyan mo ng pipe. May dalawa din tayong klase ng pipe. Meron tayong silence or unsilenced, or sabihin natin rattle pipe, tsaka with canister, or hindi ko alam tawag eh. Ayan. So meron din tayong stock na itsura, meron din tayong chrome. Ayun nga lang, mas tahimik to. Medyo pabilog ang tunog niya. Ito naman ay rattle, medyo parang matining ang tinig, ang tunog. Ayan, depende na rin talaga sa trip nyo. Ayan. Ito sa naman tayo, sa preno naman tayo.
or sa cockpit ba kung tawagin. Ang mga preno natin ay pang bike lang din. Ayan o, hydraulic brake ng bike. Ayan, hydraulic. At meron naman tayong mechanical. Ayan. Tapos itong mga handlebar namin ay pang mga bike lang din. Ayan, eto, pang bike lang. Yung iba pang motor nilalagay. Ayan, ganun din sa may stem namin. Ayan, may ibang stem na gusto ganito itsura para pwede siya natataas baba. Meron din naman tayo fixed na stem tulad ng akin. So hindi na siya tataas baba, naka-fix na siya. Ayan. So ito na, naglalagay lang kami ng mga bag panlagay sa tuti. Ito tulad sa kanya, nakabang na yung tuti niya pang magpapagas. Pero yun nga, sa 4-stroke kasi pang magpapagas ka, diretso gas na lang, hindi na kailangan ng langis. Ayan, yan yung may-ari, si Lolo Jer. Kaway ka naman, men. Yun. Ilang years na sa'yo to? 1 year. 1 year. Parang ito, alaga lang din sa ano, scooter. Teka, saan ka nakakuha ng sticker? Ayun ito. Saan? Ano niya? Teka, parang kanina pa ako nang hingi ng scooter. Bakit ako di mo binibigyan? Kanina pa ako nang hingi ng sticker. Grabe ka naman, pag-akit talaga ayaw mo. Pero ulo, di kita nakita ba? Yun. Ayan, Prince Scooter. Huwag kayong ano dyan, kayong kakaibigan, joke lang. Mabait yan, isa rin sa nagko-custom ng scooter. Yung kaninang dalawang scooter, siya din ang may gawa. Ayan, kung taga ano ba? Saan ka ba? Pa-shoutout, kasi Robed. O kasi Roped. Taga saan ka ba? Valenzuela o Baseco? Kung taga Baseco ka, malapit ka, pwede ka magpagawa. Ayan, kay Casero, Prince Scooter, ay Prince Custom. Ba't hindi na ba Casero? Ayun yung dati Casero. Magawa akong video tungkol sa ped. Solid. Ito para natin, i-share natin yan sa lahat ng group. O sige. Tapos ibablock kita pagtapos. Joke lang. Ay, pero yan din pala, may ped din pala yan. Di ko alam ba't di ginamit Nagmo-modify din ng mga engine yan. Tsaka nagko-custom. Ayan, i-show ko na lang mamaya yung video. Nang? Wala po alam sa scooter Ha? Okay oh. Bakero. Wala pa sa tono? Sige, babalik ako, magtotono lang ako. So ito isa sa mga example na gawa ni Prince Custom. Itong scooter na to na violet na may front suspension. At ang pinalagay ni Madam ay 4-stroke engine. So singit ko lang din yung sa may chain. Ang gamit na chain ni Madam ay big chain, pero ang gamit ko ay small chain. Nakadepende sa inyo anong gusto nyo. Gusto ko lang ay small chain kasi marami siyang sprocket combination. Mula 47 teeth hanggang 80 teeth yung sprocket yung sa likod. Tapos mas tahimik siya based on my personal experience. Pero nakadepende pa rin kung ano mas trip nyo. Pero ayun nga, continue tayo sa video. Ayan, 2 liters gas tank, hydraulic brake, 6.5 mags. Tapos ayan, single pole. Tapos yung kay sir naman ay color red. Same lang sila, pero ang kay sir ay 2-stroke engine. At kung mapapansin nyo sa scooter niya, meron siyang upuan. Ayan, si Sir Felix. Sabi ko nga kanina, kanya-kanyang trip lang. Pwedeng walang upuan, pwede may upuan. At depende nga sa inyong preference. So yun lang ang coverage ng ating video. So kung may nakalimutan ako sabihin o may nakalimutan ako i-cover na parts, paki-message na lang at sasagutin ko na lang siya sa comment. Yun lamang po, maraming salamat.